yan? Sigaw ni Matt. Dahil lang ba sa babae mag-aaway kayo? Wala naman siguro may gusto nito. Bago tayo magkagulo, alamin muna natin ano ba talaga ang nangyari. Muling sabi ni Matt. This is too much. I don't know if I can forgive you this time. I think we need to cool off. Umiiyak na sabi ni Amira sa kanyang boyfriend. No! 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 Don't do that! This isn't my fault. I was drunk, and I think someone slipped something in my drink. You were with me last night, babe. Hindi ko alam kung bakit siya nasa room ko. Nagmamakaawang paliwanag ni Vincent sa kanyang girlfriend. Hindi na kinakaya pa ni Sabrina ang eksena kaya kahit hilam ang luha ng kanyang mga matay inihakbang niya ang kanyang mga paapalabas ng penthouse na Vincent. Mabilis siyang tumakbo para makasakay ng elevator habang pinapahid ang kanyang luha. Hinabol naman siya ni Irvin. Nag-aalala siya na baka kung ano ang mangyari kay Sabrina. Inabutan ni Irvin ang dalaga sa kanyang locker habang kinukuha ang gamit dito. Sabrina, I'm sorry nalasing ako kagabi. Hindi sana kita hinayaang mag-isa. Kasalanan ko kung bakit ito nangyari sa'yo. Nalulumong sabi ni Irvin. Wala ka na bang kasalanan, sir? Hindi ko naman ginusto ito pero nangyari na. At hindi ko na may babalik pa sa dati lahat. Pasensya na po sa gulong nagawa ko. Uuwi na po ako. Umiiyak na ani Sabrina. Pwede ba kitang ihatid para lang makasiguro ako na ligtas ka makakauwi sa inyo? Puno ng sensibilidad na sabi ni Irvin kay Sabrina. Hindi na nagawang tumutol pa ng dalaga. Hindi niya din naman kayang bumiyahe sa ganitong kondisyon niya. Gusto niya munang pumunta sa lugar kung saan siya makakapag-isip at makakapagpahinga. Ayaw niyang makita siya ng kanyang magulang na wasak na wasak. Hindi ito ang Sabrina na gusto niyang iharap sa kanyang magulang. Sabrina's POV. Sabrina, halika na, ihatid na kita. Dinig kong sabi ni Irvin. Walang patid ang pag-agos ng luha mula sa aking mga mata. Mabigat man ang pakiramdam ko isinala ko ang aking locker at sumama sa paglabas kay Irvin. Hiyang-hiya ako habang palabas ng hotel. Halos lahat ng tao ay sa akin nakatingin dahil sa magulong ayos ng buhok ko at magang-maga ng mga mata ko. It's okay. Don't mind them. Wala naman silang ambag sa buhay mo kaya hayaan mo lang silang tumingin sa'yo. And besides, hindi ka din naman nila kilala kaya wala kang dapat na ikahiya. Bulong sa akin ni Irvin habang inaalalayan niya akong palabas. Nakarating kami sa parking at pinagbuksan niya ako ng sakyan niya bago siya umikot papunta sa driver's seat. Sir, pwede niyo ba muna akong ihatid sa isang park? Gusto ko lang po munang magpalipas doon. Hindi kasi ako pwedeng umuwi ng ganitong itsura ko. Ayoko po mag-alala sa akin ng mga magulang ko. Umiiyak ko pa din na sabi kay Sir Irvin, if you want, pwede ka munang tumuloy sa kondo ko. Doon makakapagpahinga ka na maayos at pwede mo sa akin ikwento kung paano ka napunta sa kwarto na Vincent. Nakikita ko naman na mabait si Sir Irvin kaya pumayag ako. Ayoko muna umuwi sa bahay namin. Gusto ko muna mag-isip ng mabuti kung paano ko haharapin ang problema kong ito. Nakarating kami sa tapat ng condo building na tinitirhan ni Sir Irvin. Bago bumaba ng kotse, ay inabot niya sa akin ng isang jacket para magamit ko. Nauna siyang bumaba at pinagbuksan niya ako ng sakyan niya. Sa kanya ako inalalayang pababa. Hawak niya ang kamay ko at sabay kaming pumasok sa building, saka kami dumiretso sa elevator. Pagdating namin sa unit niya ay agad niya akong pinaupo sa couch. Wait lang, ikukuha lang kita na maiinom. Feel at home. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Huwag ka mahiya sa akin. Tumango naman ako at nagpasalamat sa kanya. Hindi naman nagtagal ay may dala na siyang juice at ensaymada, saka ito iniabot sa akin. Pasensya ka na, ito lang ang may offer ko sa'yo. Mamaya lalabas ako para bumili ng pwede natin makain. Muli niyang sabi. Huwag ka na mag-abala, hindi naman ako nagugutom. Okay na sa akin to. Pasensya ka na kung naabala kita. Kailangan ko lang kasi mag-isip. Mahina akong sagot sa kanya. Kung gusto mong may masabihan na nangyari kagabi, nandito lang ako. Handa akong makinig sa'yo at hindi kita huhusgahan. Alam ko na hindi mo yun ginusto at hindi sana mangyayari yun kung hindi ako nagpakalasing kagabi. Nag-uumpisa na naman pumatak ang luha ko dahil naaalala ko na naman ang mga masasakit na sinabi sa akin ni Vincent kanina. Pero ano nga bang magagawa ko kung yun ang iniisip niya tungkol sa akin? Hindi ko naman pwedeng baguhin kung ano ang pinaniniwalaan niya. Walang katumbas na halaga ang pagkababae ko dahil ito lang ang pwede kong maipagmalaki pero ano pang maipagmamalaki ko kung kusa ko naman ito ibinigay sa kanya? Hindi ko din alam kung ano nangyari kagabi.
Basta ang alam ko lang, hindi naman ako masyadong nakainom. Pero iba ang init ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kwarto ni Sir Vincent. Kasi kasama pa namin noon si Diana at Ma'am Amira. Saka yung sinasabi niyang pinsan niya. Nagsisimula nang maglanda sa mga luha sa aking mata. Kahit pilitin kong pigilan ang mga luha ko, hindi ko magawa. Dahil para silang may sariling isip na kusang lumalabas sa aking mga mata. Ano pa ang iba mong naramdaman kagabi? Hindi ko po kasi may paliwanag at masabi ang eksaktong salita. Basta, ang alam ko lang po ibang pakiramdam. Iba ang init na kahit malamig na aircon at malamig na tubig, hindi kayang ibsan ang init sa katawan ko. Hindi ko po alam kung bakit kagabi naging agresibo ako. Alam ko po mga nangyayari pero hindi ito kayang tanggihan ng katawan ko. Alam ko din pong mali pero mas nangingibabaw ang tawag ng laman kaysa sa sinasabi ng isip ko. Pahikbi-hikbi kong kwento kay Sir Irvin. Now, I know na may naglagay ng arousal pills sa iniinom mo. Basta sa kwento mo, ang taong nakainom noon ay hindi mo talaga mapipigilan ng pagnanais na makapag-sex sa isang tao dahil sa kakaibang pakiramdam na mararamdaman mo. Ang tanong na lang ngayon ay sino ang naglagay ng ganoon sa iniinom mo at anong motibo ng naglagay? Galit na sabi ni Sir Irvin. Nagulat ako sa mga nalaman ko. Kung ganoon may nag-set up sa akin. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Vincent sa akin na ginusto kong may mangyari sa amin dahil may inilagay ako sa iniinom niya. Ako din ang pinagbibintangan niya na naglagay ng arousal pill sa inumin niya. Bagay na hindi ko naman ginawa. Ang naiwan lang kagabi sa penthouse ay si Diana at si Mama Mira dahil nauna nang umuwi si Kat. At kayo ang inatid ko naman sa mga unit ninyo. Hindi ako sigurado at hindi ko naman ugali ang mamintang pero si Diana ang inis sa akin. Ayokong isipin na ginawa niya ito para gumanti sa akin. Saka saan siya kukuha ng ganoon? Isa pa, siya ang may gusto na makakuha ng mayamang mapapangasawa, hindi ako. Di sana siya na uminom noon at hindi niya na binigay sa akin. Sabi ko na punong-puno ng pagdududang isip. Ayoko magbintang, pero kung siya nga ang naglagay, magbabayad siya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Sinira niya ang buhay ko at nawala sa akin ang kaisa-isang bagay na pwede kong may pangmalaki sa lalaki. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Gusto mo bang mag-report tayo sa police station para maimbestigahan ang nangyari sa'yo? Kung magre-report ako sa pulis, madaming taong madadamay at pati na ang hotel, pwede din masangkot. Hindi ko kakayanin ang mas lalong kahiyang aabutin ko. Pag madami nakaalam, may pag-uusapan o mas pag-uusapan ako ng mga tao at baka lalong ikasira ng buhay ko. Siguro sir, ahayaan ko na lang na karma ang sumingil sa mga taong gumawa sa akin nito. Walang tigil ang pag-iyak na sabi ko habang ang dalawa kong kamay ay patuloy na pinupunasan ng mga luha ko. Naiintindihan kita. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Maasahan mo ako, Sabrina. Huwag ka na mahiya sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasamantalahin ang sitwasyon mo. Gusto ko lang natulungan ka at makabangon sa pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Buti pa si Sir Irvin. Ramdam ko ang pagmamalasakit niya. Alam ko na sincere siya sa mga sinasabi niya sa akin at na-appreciate ko yun. Dahil halos hindi na ako tumigil sa pag-iyak ay inaya niya na muna ako magpahinga sa kwarto niya dahil ang silid niya lang daw ang may ayos na higaan. Agad naman ako sumunod sa kanya dahil gusto ko na din munang matulog at magpahinga. Inakay niya ako papasok sa silid niya at maayos na pinahiga sa kanyang kama. Bago siya nagpaalam sa akin na may pupuntahan lang daw. Naiwan ako mag-isa na punong-puno ng alalahanin ng isip ko. Paano ko ba sisimulan ang buhay ko pagkatapos nito? Kaya ko pa bang humarap sa mga taong nagmaliit sa akin? Lalo na kay Sir Vincent. Paano kung magbunga nangyari sa amin? Mga tanong sa isip ko na hindi ko pa mabigyan ng kasagutan sa ngayon. Hiling ko lang nabigyan pa ako ng lakas ng Panginoon at tamang pag-iisip para makagawa ako ng bagay na naaayon pa din sa kalooban ng Diyos. Third person's POV. Hapon na nang magising si Sabrina. Bumangon na siya sa kanyang kinahigaan para makapaghanda na sa kanyang pag-uwi. Napansin niya isang paper bag na nasa paanan niya at may nakalagay na pangalan ng dalaga. Kinuha niya iyon at tiningnan, isang bestida at undergarments. Nagtataka siya kung kanino galing ang mga iyon.
Akbang tatayo na siya nang bumukas ang pinto at nakita niyang pumasok si Irvin. Good afternoon. Kumusta ang tulog mo? Nakangitimbati ng binata sa dalaga. Nagustuhan mo ba yung damit na binili ko para sa'yo? Muli niyang tanong. Saan galing to? Bakit nag-abala ka pa? Tanong ni Sabrina. Naisip ko kasi baka maliligo ka. Alam ko namang wala kang extra kaya bumili na ako para may magamit ka. Sana lang kasya ang undergarments na binili ko para sa'yo. Nakangiting wika ng binata. You can take a shower para makakain na tayo pagkatapos mo. Para makakain ka man lang bago ka umuwi sa inyo. Thank you, sir. Pero sana hindi na kayo nag-abala. Nakakahiya naman po. Anything for you, Sabrina. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sisingilin. Hindi ako kagaya ni Vincent na pinapabayaran lahat. Pagbibiro nito, isang mapait na ngiti ang pinakawala ni Sabrina saka ito nagpaalam sa binata para maligo. Habang dumadaloy ang tubig sa buong katawan ni Sabrina, hindi niya din mapigil ang pag-agos ng kanyang luha. Nakakaramdam siya ng awa sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na mangyayari ito sa kanya. Alam niya naman na may pagtingin siya kay Vincent pero hindi niya hiniling na may mangyari sa kanila. Wala sa hinagap niya na isusuko niya ang kanyang sarili sa isang lalaking wala ni katiting na pag-ibig o pagmamahal sa kanya. Kailangan kayanin mo to, Sabrina. Hindi ka pwede magpatalo dito. Kailangan mo bumangon. Virginity lang ang nawala sa'yo, hindi ang buong pagkatao mo. Kaya laban lang. Makakabawi ka din sa mga taong gumawa nito sa'yo. Pagpapalakas loob niya sa kanyang sarili. Matapos niyang maligo, inayos niya ang kanyang sarili. Sinuot ang damit na binili sa kanya ni Irvin. Sinipat-sipat niya ang kanyang sarili at nang ayos na sa paningin niya ay sa kanya inayos sa mga gamit niya at inilagay ito sa backpack niya saka lumabas ng silid. Plano niya na magpaalam kay Irvin na uuwi na. Baka nag-aalala na ang kanyang magulang dahil kagabi pa siya hindi umuwi. Sabrina, tapos ka na palang maligo. Halaga na muna. Kumain muna tayo bago kita ihatid pa uwi sa inyo. Alok sa kanya ni Irvin. Naku sir, sobrang abala na pong nagawa ko sa inyo. Nakakahiya na po kung ihatid niyo pa po ako. Pagtanggi ni Sabrina sa alok ni Irvin na ihatid siya nito. Sabrina, huwag ka na mahiya sa akin. Kaibigan mo ako at gusto pa kitang makilala ng gusto. Hayaan mo na akong gawin kung ano magpapasaya sa akin. Promise, hindi ako hihingi ng kahit na anong kapalit sa'yo. Tugon ni Irvin. Ngumiti lang ang dalaga at iginiya na siya ni Irvin sa dining. Ipinaghila siya nito ng upuan saka binigyan ng plato sa tapat niya. Kumain ka na madami. Alam ko na masyadong nag-i-stressful ang araw mo, kaya bawiin mo na lang sa pagkain. Just let me know kung may maitutulong ako sa'yo, and I am very much willing to help you. Nakangiting sabi sa kanya ni Irvin. Naging palagay naman ang loob ni Sabrina kay Irvin dahil maganda at sincero ang pakikitungo nito sa dalaga. Habang kumakain sila ay nagkukwentuhan sila at mas talong lumalalim ang paghanga ng binata kay Sabrina. Alam ng binata na mabuting tao at matinong babae ang dalaga. Hindi kagaya ng iniisip ng kaibigan niyang si Vincent na mga kagaya ni Sabrina ay pera lang ang habol sa mayayamang gaya nila. Matapos nilang kumain ay nagpresenta na si Sabrina na siya na maghuhugas ng plato. Tinulungan na lang ito ni Irvin na mag-imis ng pinagkainan nila at naglinis na din siya sa dining. Nang matapos na sila ay agad nang hinatid ni Irvin si Sabrina sa kanilang bahay. Sir, pakibaba na lang po ako dyan sa kanto. Wika ni Sabrina. Hindi ba kita pwedeng ihatid mismo sa bahay ninyo para makilala ko naman ang magulang mo? Tanong ni Irvin. Next time na lang po siguro, sir. Gusto ko muna kasing mag-isip kung magra-resign na ba ako sa hotel. Malungkot na sabi ni Sabrina. If I were you, ipakita mo kay Vincent na hindi ikaw ang babaeng iniisip niya. Kilala ko ang isang iyon. Mababa ang tingin niya sa mga kagaya mo. Fight for your right and don't let anyone pull you down. Sinsarong wika ni Irvin. Naiyak si Sabrina sa tinuran sa kanya ni Irvin. Gusto niya na lang na umayaw pero may isang taong pilit siyang inaangat pataas. Tama naman si Sir Irvin. Kung hindi ako papasok, para ko na ding sinabi na talunin ako. Sa isip-isip ni Sabrina. Napangiti na lang si Sabrina bago tumango kay Irvin. Okay po sir. Papasok po ako bukas. Pilit na ngiti ang pinakawala ni Sabrina. That's the spirit. Tama yan. Huwag mo silang bigyan dahilan para magsaya. I'm here. If you need help, I'm always here. One call away. Thank you po, sir. Napakabait niyo po sa akin. Sana balang araw masuklian ko po lahat ng kabutiang ginagawa niyo sa akin. Naluluhang sabi ni Sabrina. Paghinto ng kotseng kinalululanan niya, ay agad na din siya nagpaalam at bumaba.
Hindi niya na hinintay na pagbuksan siya ni Irvin. Kusa na siyang bumaba at kumaway dito. Mabibigat ang mga paang humakbang siya pauwi sa kanila. Nakayuko siya habang naglalakad. Pakiramdam niya nakalutang siya sa lupa. Wala siya sa kanyang sarili habang naglalakad. Sabrina! Sabrina! Sigaw sa kanya ni Kat. Hindi siya lumingon dahil wala siyang naririnig. Sabrina! Muling sigaw ni Kat dahil hindi man lang siya nilingon ng kanyang kaibigan. Hinabol siya ni Kat hanggang sa maabutan niya ito, sa kanya ito hinampas sa balikat. Hoy! Sabrina! Kanina pa ako tawag sa'yo. Ano bang problema mo at hindi ka namamansin at parang wala kang naririnig? Napalingon si Sabrina at nagulat siya na si Kat na ang katabi niya. Sabrina, may problema ka ba? Totoo ba ang narinig ko? Alam ko naman na chismis lang yun ng mga makakating dila, kaya hindi ako naniniwala. Sabi ni Kat. Kat, pwede bang sa ibang araw na lang muna tayo mag-usap? Gusto ko na kasing umuwi at magpahinga. Walang kasigla-siglang sagot ni Sabrina. Tumango lang si Kat at naintindihan niya naman ang gusto ni Sabrina na makapagpahinga. Kapag ready ka na, magkwento ka sa akin na. Alam mo naman kung saan ako pupuntahan. Maghihintay ako sa iyo, bakla. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako kahit na ano mangyari. Kakampi mo ako kahit na ano mangyari. Magkaibigan tayo. Sabi ni Kat at naglakad na itong palayo kay Sabrina. Pagkarating ni Sabrina sa bahay nila ay nagmano siya sa kanyang mga magulang. Ano po, Nay? Bungad niya. Kawaan ka ng Diyos, anak. Mukhang pagod na pagod ka. Hala, sige, pumasok ka na sa kwarto mo at magpahinga. Utos sa kanya ng kanyang ama. Salamat po, tatay. Nay, ito po palang sahod ko. Bahala na po kayo dyan. Kumuha lang po ako ng pang-budget ko. Ibili niyo na po si tatay at bunso ng gamit nila para hindi na po kayo namamroblema pa. Ani Sabrina sabay abot ng sobre na may laman ng kanyang sweldo. Mauna na po muna ako, Nay. Magpapahinga lang po ako. Huwag na din niyo po akong hintayin sa hapunan at busog pa po ako. Muli niyang ani. Hindi niya nahinintay na sumagot ang kanyang nanay. Diretso na siyang pumasok sa silid niya at sa matigas na papag ay dumapa siya at doon muli na namang umiyak. Inilabas na niyang lahat ng pwede niyang iluha dahil bukas pagising niya ay bagong Sabrina na ang gusto niyang iharap sa mga taong masyadong mababa ang tingin sa kanya. Bagong umaga, bagong pag-asa. Usal na Sabrina sa kanyang sarili. Medyo madilim pa pero gising na siya. Maaga siyang gumising para maghanda sa kanyang pagpasok sa trabaho. Ngayon ang unang araw ng kanyang pagbangon. Gusto niyang kalimutan kung ano man ang nangyari sa kanya kahapon. Hindi sa isang problema titigil ang buhay ko. Hindi doon natatapos ang lahat. Wala nang ako pinag-aralan, padadaig pa ba ako sa pagsubok? Hindi ako ang dapat na matalo sa larong ito. Ako dapat ang big winner. Hindi ako papayag na maging talunan. Good morning, Nanay. Bati niya sa kanyang ina. Napakaaga mo naman yatang nagising, anak. Abay, madilim pa. Pwede ka pang matulog. Nay, mahaba po talaga ang gabi ngayon pero maaga na po. Ayoko pang maliit sa aking trabaho kaya inagahan ko po ang aking gising. Nakangiti niyang tugon. O siya, mag-almusal ka muna bago maligo para may laman naman ang sikmura mo. Saglit lang at pagtitimpla kita ng kape. Tumalikod ang kanyang ina para pumunta sa kusina at pagbalik dito'y may dala ng isang tasang mainit na kape. Salamat po, Nay. Mabuti na lang at lagi ko po kayong kasama. Kaya kahit mahirap ang buhay, laban lang. Ang mahalaga buo tayo at masaya. Hindi naman natin kailangang maging mayaman, anak. Basta may makakain lang tayo sa isang araw at pambili ng gamot ng tatay at kapatid mo'y sapat na iyon. Ang mahalaga, nagkakaintindihan at nagmamahalan tayo lahat. Nakangiting ani ng nanay niya. Sabrina's POV. Agad na din ako naligo matapos kong kumain. Saka naghanda para pumasok na. Nakarating ako ng hotel bago mag 7:30. Dumiretso na agad ako sa employees entrance sa likod ng hotel. Naririnig ko ng mayroong bulong-bulungan at nababanggit nila ang pangalan ko kaya umarap ako sa kanila. Ay, gusto ba kayong malaman tungkol sa akin? Mga ante, nandito lang ako. Katabi nyo, pwede nyo akong tanungin nang maikwento ko sa inyo na maayos. Walang labis, walang kulang. Kaysa pinag-uusapan niyo ako ng harap-harapan. Sit ako sa kanila. Tiningnan lang nila ako at isa-isa na silang nagpulasan. Mga mahihinang nila lang. Magaling lang sa chismis pero hindi kayang lumaban ng harapan. Bulong ko. Pagka-time in ko ay dumiretso na ako sa locker room. Inabutan ko doon sa Brenda at Arlene. Sinalubong agad nila ako pagkakita nila sa akin. Sabrina, totoo ba yung kumakalat na balita tungkol sa'yo?
Pabulong na tanong sa akin ni Brenda. Ang alin ba? Maangan ko. Yung tungkol sa inyo ni Sir Vincent. Ano bang sabi nila? Kung anong gusto niyong paniwalaan, di yun na yun. Ayoko nang depensa ng sarili ko kasi useless na din naman dahil nahusgahan na ako ng mga taong makikitid ang utak. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa mga tao. Nandito ako para magtrabaho, hindi para ikwentong buhay ko. Medyo may katarayan kong sabi. Pasensya ka na, Sabrina. Hindi namin intensyon na ma-offend ka. Gusto lang namin malaman ang totoo mula sa'yo. Pero kung ayaw mo magkwento, ayos lang. Nire-respeto namin ang kagustuhan mo. Nahihiyang sabi ni Brenda. Minitaan ko lang sila saka ako nagbihis ng uniform ko. Sabrina, alam mo bang nag-resign na kahapon si Diana? Galit na galit kasi sa kanya kahapon si Sir Irvin nang makita siya nito. Pinatawag siya sa opisina ni Sir at paglabas niya, nagpasa agad siya ng resignation letter. Kwento pa ni Arlene. Nagkabit-balikat na lamang ako. Kahit naman mag-resign pa siya ay hindi na may babalikan lahat. Pero okay na din at wala na siya dito. At least, nabawasan isang taong masakit sa mata. Madami akong naririnig sa mga kasamahan ko pero lahat ng ibinaliwala ko na. Pasok sa isang tengay, labas sa kabila. Ayoko maapektuhan ako ng mga sinasabi nila about me. Lilipas din naman ito. Saka wala naman silang napatunayan dahil maski si Vincent ay hindi nagsasalita about sa nangyari. Inabala ko na lang ang sarili ko sa maghapong trabaho. Hanggang sa sumapit ang uwian. Kung dati puno ako ng sigla kapag nandirito sa trabaho. Ngayon, daig ko pa ang nakatalit binabantayan lahat ng kilos at galaw ko. Ayoko magkamali dahil ayokong mapagalitan. Sumapit ang uwian, hindi ko na hinintay sila Brenda at Arlene. Nauna na ako lumabas sa kanila. Nang makapag-out ako'y naglakad na ako papunta sa sakayan. Sabrina! Sabrina! Tinignan sa lalaki na tinatawag ang pangalan ko. Lumingon ako para tingnan ko sino ang taong iyon. Isang matamis na ngiti ang sumalubong sa akin. Sabrina, sabay ka na sa akin. Ihatid na kita. Nakangiting tawag sa akin ni Sir Irvin. Naku sir, wag na po. Kaya ko naman po mag-commute. Nahihiyang sabi ko. Sakay ka na, I insist. Para hindi ka na maghintay pa ng masasakyan mo. Doon din naman ako dadaan sa lugar ninyo kaya hindi ako mapapalayo. Sabi ni Sir. Wala na ako nagawa kundi ang pagbigyan siya. Hinila ko ang pinto sa may front door at doon ako sumakay. Sir, may tanong po ako. Bakit po ninyo pinatawag sa office ni Diana? At pagkatapos po ay nag-resign siya? Because I know na may kinalaman siya sa nangyari sa iyo. And I don't tolerate that kind of behavior. Mariin niyang sabi. Hindi na ako umimik. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana para pagmasdan ang mga taong naglalakad. Nang makarating ako sa kanto ay bumaba na ako. Gusto niyo pa din akong ihatid pero muli akong tumanggi. Ayokong mabigyan ng ibang kahulugan ng mga makakakita sa akin ang paghatid niya sa akin. Sabrina! Sabrina! Narinig kong tawag sa akin ni Kath. Tumigil naman ako sa paglalakad at lumingon na naman ako sa kanya. Bakla ka! Okay ka na ba ngayon? Baka naman tarayan mo na naman ako. Sabrina, kaibigan mo ako. Best friend nga tayo, di ba? Pero bakit parang dinadadma mo naman ako? Malungkot na sabi ni Kath. Bakit mo ba ako hinahanap? Seryoso kong sagot. Ibibigay ko nga kasi itong sahod mo. Pinabibigay ni Madam Claudia. Nakangiting sagot niya sa akin sabay abot ng brown na sobre. Kinuha ko naman ito at inilagay sa bulsa ko. Bestie, pag kailangan mo ng kausap, remind ko lang. Nandito lang ako ha. Handa ako makinig. Ayoko na magtanong kasi alam ko na hindi ka pa ready na magkwento sa akin. Pero pag handa ka na, nandito lang ako. Alam mo naman kung saan ako pupuntahan. O siya, sige na. Baka kailangan mo pa magpahinga. Pilit ang ngiting sabi ni Kat sa akin. Kilala naman ako ni Kat. Hindi talaga ako pala kwento ng problema ko pero kapag hindi ko na talaga kaya, ay ako na lumalapit sa kanya para magkwento. Sa ngayon, hindi ko pa talaga kayang pag-usapan na nangyari sa akin. Gusto ko na lang kalimutan at isipin na masamang panaginip lamang ang lahat. Pipilitin ko maging okay dahil hindi naman pwedeng habang buhay akong magmukmuk. Nakuha na nga yung perlas ko ng ganon-ganon na lang, tapos magpapakalugmok pa ako. Di kawawa naman ang beauty ko. Bibigyan ko lang ang sarili ko na iproseso ang lahat na nangyari. Hindi naman kasi ganoon kadali na pagkatapos akong bumuka ka nang wala akong laban at sabihan ng mga masasakit na salita ay ayos na ang lahat. Siyempre, there's a process of healing, kaya emote-emote lang muna ako ngayon. Tapos next week, buka ulit. Charot lang. Inaaliw ko lang talaga ang sarili ko. Alam ko malalagpasan ko din ito. Sabi, there is always a rainbow after the rain.
Isang buwan na lumipas, tingin ko'y ayos na ako. Balik ulit sa dating ako. Hindi ko na din naman nakikita si Sir Vincent sa hotel. Tingin ko iniiwasan din niya na magkasalubong kami. Nakatulong din iyon para mabilis na bumalik sa normal ang buhay ko. Nakapagpatayo na din kami ng tindahan ni nanay kaya hindi na kagaya dati ang buhay namin na kapos na kapos kami. Masasabi kong malaki ang naitulong ng trabaho ko sa hotel dahil malaki-laki din ang sahod ko. Bukod doon, madalas may tip din akong natatanggap. Sabrina, sasabay ka bang kumain sa amin mamaya sa kantin? Tanong ni Brenda. Naging malapit ko din kaibigan sa Brenda at Arlene. Silang dalawa ang madalas kong kasama sa lahat. Break time, lunchtime at maging uwian, kasama ko sila. Nakwento ko na rin sa kanila ang nangyari sa akin at galit na galit sila kay Diana. Malamang daw si Diana naglagay ng arousal pill sa iniinom ko. Balita din na hiniwalayan na ni Amira si Sir Vincent dahil sa nangyari sa amin. Wala naman akong pakaalam doon dahil unang-una ako dapat ang mag-demand. Dahil ako ang nawalan. Ang lakas niyang makipag-break hindi naman ako naghahabol. Mauna na kayo. Sunod na lang ako. Sagot ko. Antayin ka na lang namin para sabay-sabay na tayong pumunta. Sabi ni Arlene. Sige, hintayin niyo na ako at tatapusin ko lang yung isang room sa 3rd floor. Nakangiti ko sagot. Tinalikuran ko na sila at umiretso ako sa utility room para kunin ang mga gagamitin ko sa paglilinis. Tulak-tulak ko ang cord ay sumakay ako ng elevator patungo ng 3rd floor. Nag-doorbell ako sa pinto pero walang magbubukas. Nakakarinig ako ng ingay at parang may nag-aaway na mag-asawa. Nagulat ako na biglang bumukas ang pinto at binunggo pa ako ng lalaki nang lumabas ito. Muntik ako matumba dahil sa ginawa niya. Nang makabawi ako'y pumasok ako sa loob dahil narinig ko na may umiiyak. Nakita ko ang babae na may dugo sa ulo kaya agad ko siyang nilapitan. Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong? Nanginginig kong tanong. Hindi ko alam kung bakit. Nang makakita ako ng dugo'y bigla ako natakot. Ma'am, tatawag na po ako ng medic. Masyado pong malakas ang dugo na tumutulo sa sugat niyo. Muli kong ani. Nakita ko siyang tumango kaya agad ako lumapit sa katabing telepono at tumawag sa front desk. Habang hinihintay ko ang tulong ay nilinis ko muna ang mga dugong nagkalat sa sahig. Dama ko ang panginginig ng kamay ko sa tuwing madadampian ko ang dugo. May narinig ako na ping-pong kaya mabilis akong tumayo at lumapit sa pinto. Mabilis na pumasok sila Sir Irvin para tingnan ng babae. Gumilid ako dahil pakaramdam ko'y nalalamig ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bigla akong nahilo at dumilim ang paningin ko at unti-unting nawala ng lakas sa mga tuhod ko. Hanggang sa hindi ko alam ang sumunod na nangyari. Nagising ako na puting kisam ang una kong nakita. Nakahiga sa puting kama at binabantayan ng dalawa kong kaibigan. Sabrina, ayos na bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Brenda. Nakakaloka ka girl. Imbis na si ate na nadyombag ang dalhin namin dito sa klinik. Ikaw na umagaw na eksena. Mabuti na lahat nandun sa Sir Irvin. Kaya may bumuhat sa'yo. Parang kinikilig na sabi ni Arlene. Lumapit naman sa amin ng company doctor at kinausap ako. Doc, bakit po ba ako hinimatay kanina? Tanong ko. Miss, you need to take a rest. At kailangan mong kumain ng mga masustansyang pagkain dahil hindi na lang ikaw ngayon ang kumakain. Kailangan mo ding alagaan ng baby na nasa sinapupunan mo. Para akong nabingi sa sinabi sa akin ng doktor. Hindi pa ako handang maging ina, lalo na't nabuo ang anak ko sa maling paraan at hindi naman siya kikilalanin ng ama niya. Naguguluhan ako. Paano ko sasabihin kay nanay at tatay ang sitwasyon ko? Sabrina, kailangan mo alagaan ang sarili mo. Isa pa, kailangan malaman ni Vincent ang tungkol dito. Kailangan niyang panagutan ang ginawa niya sa'yo, alang-alang sa magiging baby mo. Sabi sa akin ni Sir Irvin. Sir, hindi na po kailangan. Hindi naman po ako nagmamalaki pero sapat na po sa akin na isang beses niya akong minaliit. Hindi ko na po ulitin na magmakaawa sa kanya. Siguro naman po kaya kong buhay ng ano ko, kahit na walang tulong niya. Nakikiusap po ako, Doc. Wala po sana makakaalam nito. Ayoko pong makarating ito kay Sir Vincent. Matatag kong sabi. Buo na loob ko na hindi ako hihingi ng tulong kay Vincent. Hindi ba dapat na ipaalam mo ito sa kanya? Tanggapin man niya o hindi, at least binigay mo ang karapatan na iyon sa kanya. Hindi ko siya kinakampihan kasi kaibigan ko siya. Pero Sabrina, walang kasalanan ng anak ninyo sa nangyari sa mga magulang niya. Pagpupumilit ni Sir Irvin. Pag-iisipan ko po, sir. Pero huwag po muna sana ngayon. Hindi ko po kaya makapag-usap sa kanya. Alam niyo naman po kung gaano kababa ang tingin niya sa akin. Ayoko pong sabihin niya na ginagamit ko na naman magiging anak namin para gumanda ang buhay ko.
Kaya ko pong magtrabaho para sa pamilya ko at lalo na para sa magiging anak ko. Katwiran ko. Hindi ko akalain na magbubunga ang isang gabi kung pagkakamali. Pero para sa akin hindi pagkakamali ang anak ko. Isa siyang biyaya para sa akin, kaya alagaan at mamahalin ko siya. Gagawin ko ang lahat para mapalaki ko siya na maayos at punong-puno ng pagmamahal. Nangihina akong dumiretso sa locker room kasama mga kaibigan ko. Alam ko, nag-aalala din sila sa akin. Nakikita ko sa mga kilos nila. Sabrina, ano nang plano mo? Ayaw mo ba talaga malaman ni Sir Vincent ang kalagayan mo? Tanong ni Arlene. Kaya nga Sabrina, karapatan ng anak mo na makilala siya ng daddy niya. At higit pa doon, isa siyang Gomez. Kaya tama lang na ipaalam mo sa kanila at makuha ng anak mo ang nararapat para sa kanya. Mungkahi din ni Brenda. Ayun nga isang dahilan kung bakit ayoko ipaalam sa kanila. Ayoko isipin nila na pera lang ng pamilya nila ang habol ko. Masakit mapagbintangan ng isang bagay na ni sa panaginip hindi ko hinangad. Tapos siya ganun-ganun na lang kung maliitin ako. Hindi lahat ng mahihirap mukhang pera, kagaya ng mga exes niya. Sagot ko sa kanila. Totoo naman minsan, hindi lang pera ang nagpapasaya sa tao. Kadalasan mas masaya pa nga ang mga taong walang pera dahil marunong silang makontento.